Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating ginagawang banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, naluba ako nakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinagliguran ni Abraham na ipinakita sa kanya sa anyo ng 3 lalaking naglalakbay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano ay may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Kinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at pinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at hinihain sa mga panauhin, kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugunto. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sino kaya tatanggapin sa templo ng puon natin? Tayo po lahat. Sino kaya tatanggapin sa templo ng puon natin? Iyong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa ay naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira ay hindi niya naiisip. Sino kaya tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigan ay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at tinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kaya tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao ay mag-aani ng tagumpay. Sino kaya tatanggapin sa templo ng puon natin? Sa ikalawang pagbasa,
Itinuturing ni Apostol San Pablo ang kanyang pagtitiis ng hirap bilang paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng hirap na kailangan pang gawin para sa simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga ng mahabang panahong nalihim ng maramit saling-saling lahi. Ngunit ngayoy, inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ang Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay na sa pagdalaw ni Jesus sa bahay ng magkapatid, pinaglingkuran ni Marta si Jesus sa pagsisilbi. Samantala, pinaglilingkuran naman ni Maria si Jesus sa pakikinig sa kanyang mga turo. Tayo po tumayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta, sabagat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihan nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ho ay nasa 16th Sunday in Ordinary Time, and our Gospel narrative from St. Luke presents to us Jesus visiting His friends, yung magkakapatid na Marta, Maria, at hindi lang nabanggit sa Gospel, pero kapatid din nila si Lazaro. Dinalaw ni Jesus ang kanyang mga kaibigan.
But this is no ordinary visit. Dapat ilagay natin sa ating isip ang konteksto ng ating binasang ebanghelyo. Tayo ho ay nasa Luke chapter 10 at si Jesus ay naglalakbay papuntang Jerusalem. Anong mangyayari sa Jerusalem? Sa Jerusalem, doon siya huhulihin. Doon siya papahirapan, doon siya masusugatan, doon siya mamamatay. Alam na ni Jesus yun. And because he was troubled, he was worried, he was afraid. Di ba ganyan naman tayo? Kahit hanggang ngayon, kapag may mga pangamba tayo, madalas kanina tayo pumupunta sa kaibigan. Si Jesus nangangamba, natatakot, kaya dumaan muna siya sa kanyang mga kaibigan. Eto na, nung nasa bahay na ng magkakapatid si Jesus, si Marta ay abalang-abala sa kakainin, abala sa kusina, abalang-abala sa maraming mga bagay. Pero yung kanyang kapatid si Maria, nandun lang kay Jesus. Kaya ang sabi ni Marta, sabihan nyo nga ang kapatid ko, patulungin sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus at tila ng bara. Ang sabi ay, Marta, abalang-abala ka sa mga bagay na wala namang importansya. Mary has chosen the better part. My dear brothers and sisters, this is a lesson on Christian kindness, on Christian love. What is Christian love? Christian love is giving the other what they really need. Binibigay mo sa iba kung ano ang talagang kailangan at hindi yung tingin mo lang na kailangan. Magkaiba kasi. Yung tingin mo lang na kailangan at yung talagang kailangan. Pupunta si Jesus sa kanyang mga kaibigan, hindi niya kailangan ng pagkain, hindi niya kailangan ng piyesta, hindi niya kailangan ng anong mga bagay. Na sa tingin ni Marta, kailangan ng kanyang kaibigan. Ang kailangan ni Jesus during that time, sapagat natatakot siya, nakita ni Maria yon. Ang kailangan ng kanyang kaibigan, a consoling presence, a listening heart. Uulitin ko, ang totoong pagmamahal ay pagbibigay sa iyong minamahal nang hindi sa tingin mo kailangan niya, kundi ng kailangan niya. In our first reading from the book of Genesis, we have heard there are strangers malaw kay Abraham. At si Abraham naman, sipin niya yun, stranger. Pero kahit na hindi niya kilala, very hospitable siya. Pinagluto niya, inasikaso niya, inalala niya. Walang binabanggit si Abraham tungkol sa kanyang buhay. Ano ang sitwasyon ng kanyang asawa? Ano ang laman-laman ng kanyang dasal? Wala siyang binabanggit sa mga strangers. Pero have you listened how our first reading ended? Nung paalis na yung tatlong pinagmalasakit ni Abraham, sabi nung tatlong bisita, sa 1 taon, babalik kami at pagkakalooban ka na ng anak. Hindi nagtanong yung strangers. Hindi nagkwento si Abraham. Naramdaman nung mga panauhin ang pangangailangan ng tumanggap sa kanila. Yun ho yung sinasabi kong totoong pag-ibig. Nagbibigay ka, hindi kung ano yung tingin mong kailangan niya, kundi yung talagang kailangan nila. In our second reading, from the letter of St. Paul to the Colossians,
We welcome Jesus in our life. But by welcoming Jesus into our life, hindi si Jesus ang susunod sa atin, kundi tayo ang susunod kay Jesus. Kahit pa nga umabot pa sa mga pasakit at mga hirap. Kaya sabi ni St. Paul, nagagalak ako na makibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Hindi kung ano ang gusto ko, susundin ni Jesus, kundi kung ano ang gusto ni Jesus, yun ang susundin ko, kahit mahirap, kahit uncomfortable. My dear brothers and sisters, Mary has chosen the better part. Akala ni Marta ang kailangan ng kaibigan niya pagkain. Akala ni Marta ang kailangan ni Jesus ay kung ano-anong mga bagay. But Jesus is trying to tell Martha, Martha, hindi yan ang kailangan ko. All I need is your consoling presence, your listening ear. It is tantamount to say, all I need is you. Hindi pagkain. Hindi ko ng mga bagay. Ang kailangan ko ay ikaw. Mga minamahal kong kapatid, ganito rin sana tayo umibig. Ganito rin sana tayo magmahal. Mga magulang, minsan kapag nagbubulakbol yung mga anak natin, hindi, anak nyo lang pala, wala pala akong anak. Anak ninyo, pag nagbubulakbol, mali ako, pag nagbubulakbol yung mga anak ninyo, minsan ang iniisip natin, ano kayang gadget ang kailangan ng anak ko? Ano kayang luho ang kailangan niya? At bibilin at ibibigay. Yun ba ang talagang kailangan? Baka ang kailangan ay oras mo. Baka ang kailangan ay pagkalinga mo. Mga anak sa mga magulang. Minsan tayo, mahilig tayong magbigay ng regalo sa mga magulang natin. Nagbibigay tayo ng mga appliances o nagbibigay tayo ng pera pang dagdag nila sa mga gastos nila, panggamot o pambayad sa bahay. Pero minsan makikita mo, nagbigay ka naman, pero malungkot pa rin yung mga magulang mo. Kasi baka hindi naman yun ang kailangan nila. Baka nagbibigay ka nga, pero hindi mo naman sila nabibigyan ng panahon para mapakinggan. Ni hindi mo sila nabibisita at yun ang totoong kailangan nila. Sa mga magkakaibigan, minsan pag may problema yung kaibigan, aayain halika, labas tayo, mag-inom tayo, maggala tayo. Yun ba ang talagang kailangan? O baka ang kailangan ay yun lamang ding makikinig at uunawa sa kanya? Mga minamahal kong kapatid, ito ang totoong pag-ibig. Hindi kung anong tingin mo kailangan niya, kundi makaramdam tayo ano ba ang talagang kailangan ng minamahal natin. Let us be sensitive to the needs of our loved ones. Again, Mary has chosen the better part because she chose to be with Jesus. Hindi naman pagkain, hindi kung anong bagay, ang kailangan lang ni Jesus, presensya. Siguro narinig nyo na yung mga katagang pag nagdadrama, ang isang nagmamahal, sasabihin niya, hoy, ibinigay ko naman lahat sa'yo. Ba't hindi nagbabago? Ibinigay ko naman lahat sa'yo. Bakit ayaw mong magtino? Ibinigay ko naman lahat sa'yo. Bakit parang ayaw mong ibalik sa akin ng pag-ibig mo? Ibinigay ko naman lahat sa'yo. Baka pwedeng patitanungin din ng ating mga sarili, yan bang sinasabi mong lahat ang talagang kailangan niya? O yung sinasabi mong lahat ay conforme lang sa tingin mong kailangan niya? My dear brothers and sisters, this is Christian love. We give to our loved ones what they truly need, what we think they need.
Hindi kung anong tingin natin kailangan nila, kundi yung talagang kailangan. Sasagutin ko na nga ho yung tanong ninyo. Napakakulit ninyo eh. Kanina pa kayo nagtatanong. Ano ho ba'y tanong nyo? Hanap, Diyos ko, paulit-ulit kayo nagtatanong. Hindi ba paulit-ulit kayong tatanong kanina? Our responsorial psalm today is a question. And you are repeatedly asking, sino kaya ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sasagutin ko, yung nagmamahal sang-ayon sa turo ni Jesus. Yung ibinibigay sa kanyang minamahal ang talagang kailangan at hindi yung sa tingin lang niya kailangan. Sapagkat kapag ibinigay lang natin yung sa tingin natin kailangan, isn't that also selfishness? Ibigay natin sa kapwa ang talagang kailangan nila. Amen. Magsitayo tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nakatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ang nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo po lahat, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, sa buong daigdig, nawa ay maging bukas itong tahanan, tulad ng tahanan ni Lazaro, Marta at Maria. Para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na lumilipas, nawa ay magkaroon sila ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, upang tulad ni Marta, paglingkuran at kalingain sila, at sa gayon, maging matibay ang pag-asang di kailanman bibiguin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang katulad ni Marta, ni Maria, piliin natin at tanggapin si Jesus, ang tunay na mahalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, nawa ay makapanahan sila sa piling ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, nilapit natin sa Diyos ang ating mga kailangan. Amang makapangyarihan, nasa iyong anak na si Jesus ang aming kaligtasan, lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at bigyan ng puwang sa aming puso sa pamamagitan din niyang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristya. Sa iyo ang
po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mo ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili po tayong nakaluhod. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Maulan-ulan ho sa labas. And as you have chosen the better part, kahit pwede namang sa bahay na lang kayo, nagpunta kayong simbahan, nagpunta kayo dito sa parokya natin, nagsimba kayo, you have chosen the better part, mag-ingat ho kayo pag uwi. Ano ho? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Pagpalain kayo palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre